yung kami po may puso't malasakit sa lahat ng lumalapit po sa munisipyo. Yan yung gusto kong mahiwang legacy sa Mayor, ano yung legacy ng Father Leo na gusto mo ipagpatuloy at ngayon na magla-last term ka, ano yung legacy pa naman na gusto mo iwan na maalala ng mga taga-Cayo? na kahit mahiyain kami, nahirapan kami. Lalo nang napakadaming camera nakatutok sa amin. Yung kami po may puso't malasakit sa lahat ng lumalapit po sa munisipyo. Yan yung gusto kong mahiwang legacy sa Actually, ang legacy ni Mayor ay kalat na sa buong Kawit at sa buong probinsya ng Cavite. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na pagtulong na ginagawa niya, since from birth to death na pagtulong, yun ang ginagawa niya. Kaya tumatak sa isip ng mga Caviteño yung ginagawa niyang pagtulong. Kaya nga sabi ko sa inyo, marami rin sabi mga taga-ibang bayan, sana taga-Kawit na rin kami para sana all na nabibigyan ng tulong. So yun yung tumatak sa isip ng mga tao dito sa aming bayan. Mayor, may mga projects ba kayo na gustong i-implement pa or gawin, you know, as like specific structures, specific humanitarian projects po na gusto niyong mabigay pa sa mga kababayan niyo dito sa Kawit? Aside from the existing ones. Yung actually Bayong si Mayor yun. Yung Bayong. Sa'yo yun eh. Yung sa Bayong next year. Iyon, Bayong. Then, na-remind sa akin po si Jerry rin magkaroon ng housing project po para sa mga Marami kasi indigent informal settlers natin. Ang gusto ni Mayor, yung walang Caviteño na walang sariling bahay. Ang gusto niya lahat ng mga Caviteño magkaroon ng sarili kahit na maliliit lang na structure. So, yun yung pangarap niya talaga na magkaroon ng pabahay para sa mga Caviteño. at matutupad yun dahil i-donate ni Con si Jerry. But may percentage na po kayo, like a ballpark figure of how much people do we need to house, and how do we plan to do that in the next few years? Yeah, ilan yung ating... Sa ngayon may project yung national government, may subsidy rin sila. Sa ngayon naghahanap kami ng lupa, nililigawan ko sa si Jerry para baka pwede niyong mabigay sa yung lupa na sa presyong kayang yung families, ilan families tayo? Yeah, 45,000. No, yung kailangan 2,000 yung naka-ready, inihanda namin ngayon ni Mayor. Siyempre naman. Unti-unti namin. Yes, of course. Because it's a really huge problem din po. Ang problema nga dito sa kabaitan nga ni Mayor yung mga informal settler dito sa amin lahat nagpupuntaan. Na nakita nila kung gaano kabetang Mayor namin. Ayaw na nila umalis dito sa Kawit. Kahit meron ng national government na paglalagyan sa kanila, ayaw na rin umalis nila dito sa Kawit. So may na-relocate po ba na halimbawa from other cities into Kawit, Cavite? And of course, pagka ganun po, medyo may malaking influx of people. Meron po It's a little bit difficult to handle that. May mga taga-Imus po na taga-Imus, taga-Bacoor, Paranaque, meron na papunta sa Las Marinas. And they were settled here. Bago meron din kaming mga informal settlement na sa mga ilog. Meron din ang National Housing Authority na project na paglalagyan sa kanila. Problema nga, ayaw nilang umalis dito. Ayaw nang magpa-relocate. Actually, siguro Kaya gagawin ngayon namin ni Mayor, dito na lang kami magtatayo ng
bahay nila. Yung mga 500 families, meron na kaming na bigyan ng settlement in Tansa and Naik. Parang nearby. But since meron na rin silang housing doon na tinitirahan, balik at balik pa rin sila dito sa bahay ng Kawit. Kasi nga, mas convenient ng pamumuhay dito sa Kawit pag nandito sila. Kasi nga, sa dami ng tulong na binibigyan ni Mayor, na-spoiled yung mga kababayan namin. Totoo yun. Kaya sabi nila, ayaw namin dito, gusto namin bumalik ng Kawit. Sir, are you planning to like make a plebiscite to have the city, to have the municipality become a city? Is that in the nearby future plans? Gusto namin, pero hindi pa kaya ng Kawit. Kailangan mag-comply sa population, Yes, of course. income, and land area. Pero katulad sinabi ko sa inyo kanina, malapit na. Kasi para ka maging city, yung land area mo, yung population mo, tsaka yung revenues mo. Ngayon, sabi ng national government, pwede na kahit 2 out of 3 yung revenues mo, yung population mo, yung malapit na kami. Yung land area namin, 2,200 hectares lang kasi kami. Talagang hindi kami, maliit lang kasi yung Kawit. Kaya yung revenues, tsaka population, ma-attain na namin. Actually, nag-start ako ng maging councilor dito. Ang budget namin is 114 million a year. But now, nasa 948 million na kami. Mag-1 billion na kami. Nag-start ako sa daddy niya, kay Mayor P. Then kay Mayor Angelo. Ngayon, yung mga, the last time na ni Mayor, si Mami Army naman ang pagpapatuloy niya naman yung mga hindi. Kasi last time na ni Mayor Angelo, tulad ng nabanggit nila yung housing, tutuloy nila na naman nila. Meron ano yung learnings mo sa mga nakalipas na terms dito sa Siguro mas kailangan natin unawain yung mga taong lumalapit sa atin dahil iba-iba kasi ang mga pinagdadaanan nila sa buhay. Bilang ama ng bayan, na tinutulungan natin sa ating abot. Gusto ko lang din sabihin sa kanila, noong pandemic, hindi once, hindi twice, kung not thrice, meron mga kababayan kami na dapat lumabas ng hospital. Walang pera, walang pambayad. Sabi sa akin ito, "Gan, sumama ako. Punta kami sa hospital. Paano mo magkano bill? Ang bill ng tao, 300,000 para makalabas." Sabi sa akin ito, "Ano, pwede credit card?" "Pwede mo ba credit card?" Sabi niya sa hospital, "Pwede naman po, kaya lang may charge na 1,500. Sabi sa kanya, may charge na 1,500. Sige, gumana. Binayaran namin yung bill sa hospital, which is 300,000. Para lang makalabas yung mga kababayan namin. Kaya sabi ko sa kanya, "Mayor, wala akong nakikitang mayor na katulad mo na gumagawa nito." Sabi niya, "Yun tayo sabi niya. Gusto ko yung makatulong talaga, madama ng tao kung ano yung tulong na binibigay natin. Kasi maraming mga LGU tumutulong, pero kapos, alam mo, kailangan mo 50,000, binigyan mo ng 5,000. So hindi pa rin makakatulong. Ngayon sa kanya, para wala nang problema, magkano yung bill mo, personal niyang pera niya yung ginagamit na yun. Kaya sabi ko, kahit siguro governor o congressman, gagawin yung ginagawa mo. Which is true naman. Nagkaroon ng magandang bunga yung kanyang ginagawa dahil tumatak nga sa isipan ng mga Kawitenyo na ang mayor namin, hindi ka pababayaan. Kahit nasa kamatayan, tutulungan ka pa rin. Totoo yun. Kahit nga walang pera yan, sabi sa akin, wala na akong pera. Pag gusto mo pahiramin kita, sinibiro ko siya. Hindi, totoo yan. Umalis ng munisipyo ito, wala nang pera, wala naman ng bulsa niya. Sabi niya, okay lang yan, basta tulong natin sa tao. Yun siya, giver. So, yun yung gusto namin pagpatuloy sa Kawit. Which is, gagawin naman ng kanyang mami, dahil last term na si Mayor ngayon, si mami naman yung magpapatuloy, si Marciana Army. So, kaya ang hashtag AAA ay hindi rin mababago. Kasi yung first name niya ay Army at Aguinaldo rin. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung hashtag AAA, Servicio.
Mayor, did it give you much pressure to live up to the Aguinaldo name? Yes, pressure. Ano kasi, usually yung ibang tao masyadong ang tingin kay Aguinaldo parang kontrabida. Mm-hmm. So, kaya yung ginagawa namin dito, pinapakita naman namin sa kawit na yung kaming Aguinaldo is mapagmahal sa mga